Nais kong bigyan pansin at hingi ng kapatawaran yung naganap na insidente sa kalsada kamakailan nang dahil isang hinang-ingay ng matinding emosyon at kaguluhan sa publiko para po sa aking pamilya. Na siyang unang nakaramdam ng bigat ng aking pagkakamali. Matawad, masakit para sa akin na dahil sa ating bugso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan at nakaiunas kayo ng pag-aalala at kahihiyan. Tignan natin kung kukunin yung baril niya. Kinakausap ng dalawang pulis na yan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa EDSA Ortigas. Matapos ang nasa 1 minutong pag-uusap, pumasok ang lalaki sa loob ng sasakyan. Kinuha ang baril at inabot ito sa mga otoridad. Ang lalaki niyan, isa palang Napolcom inspector. Habang ang lalaking kumukuha ng video at nagsasalita, isang TNVS driver na tinutukan umano nito ng baril. Pero bago yan, nakagitgitan at nabangga pa raw siya nito. Pag kami bumagayad yan sa EDSA, kakaliwa ako, hindi ako pinagbigyan. Ayun, tumama sa akin. Ngayon pa lang, may hawak siya ng cellphone. Nagsa-cellphone siya habang nagda-drive. Hindi niya nakita huminto ako. Kaya pinangga niya ako sa tagiliran. Kaya dala-dala na yung slim bag niya. Hindi namin alam na may baril pala siya doon. Pinulungan ako. Ang sabi niya, gusto mo, itumba na kaya dyan. Agad naman silang nakahingi ng tulong sa mga pulis na nakaposter sa gilid ng EDSA. Inaresto ang sospek na napag-alamang nakainom. Napakahirap na umaresto ng isang Napolcom employee at ang ginawa nila na walang takot nilang ginampanan ang kanilang tungkulin. At doon naman sa nag-imbestiga, he properly filed the correct case. Commendations are in order. As mentioned, we have with us Mr. Jaime Flores Jr. I was actually expecting the complainant to be here, but he did not arrive. Mr. Flores, may gusto ka bang sabihin? Good morning po sa ating lahat po. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon po para magpaliwanag sa akin sarili sa loobin ng kanya. Sa totoo lang po, na-detain po ako sa IDG ng 2 araw. Dito po ko naranasan kung paano ang hirap pa lang nakadetain na natutulog sa bahay ng saka yung area po na napakasikip, napakainit. Dito, hindi ko alam kung ito na po siguro sa mga buhay ko po, naranasan, no? Na ganito nangyari sa akin. Dahil po dito, naisip-isip ko po na walang pagkakaan. Gumawa po ng tulak sa atin para gawin po yung parang gusto kong ng apology po sa mga taong special po, yung pamilya ko po. Mararapatin ko lang, sir. Pwede kong paasahin po yung sinulat ko. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Tumitindig ako sa inyong harapan. Ngayon nang may pusong pagkukumbara at katapatan, hindi madali humarap sa ganitong pagkakataon. Ngunit tungkulin ko ang tapat na hindi lamang sa aking sarili, kundi lalo na sa bawat tao na saktan at naapektuhan ng aking naging mga kilos. Nais kong bigyan pansin at hingi
ng kapatawaran ang naganap na insidente sa kalsada kamakailan nang dahil sa isang hinang-ingay ng matinding emosyon at kaguluhan sa publiko. Ang bawat video, bawat komento at bawat batikos ay tinatanggap ko ng may pabigat sa dibdib. Dahil alam ko kung ako ang nagdadala ng sitwasyon ito sa aking sarili. Lubot ko ang aking kahihiyan sa aking inasan sa mga sandali iyon. Hinayaan ko po ang emosyon ko at galit at nanay sa akin. Sa halip na ang pagsisinti at profesionalismo at inaasahan sa isang lingkod bayan, ang aking inasan ay walang tuwang sa ating nasambal Pilipino na nakatlapi sa insidenteng ito. Humingi po ako ng dispensang katulad ko na batid po ang isang likod. Isang kawan ng pamahalaan ay dapat maging ehemplo ng mabuting mamamayan sa anin. Ngunit lalo po sa ngunit kasabay dito, espasyo. Ang aking naging asal ay hindi karapat-dapat at hindi dapat tularan. Humihingi ako ng pagkakataon na patunayan sa inyo na ang insidenteng iyon ay hindi siyang kabuuan ng aking pagkatao at aking pagservisyo. Ang aking pinag para nakasama kami na kauman sa inyo at ang sa inyong pamilya. Na siyang walang ano na nakapagp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 apag
Lubos Masakit aking sa akin. salamat at magandahil sa kanilang aking Na dahil pagkakila sa ating bukso ng damdamin ay Piniling nadamay buksan ang ating ang pangalan inisyoso at bigyan at nagkakaroon kayo ng pag-aalala at kahihiyan. Grabe. Salamat ay katabi na ng aking pagkukulang. Di niyo ako ini at patuloy niyo akong pinagpay upang matuwid ko ang aking landas. Sa aking mga minamahal at pinakapahalagang kasamahan ng unit inis po, humingi ako ng sarili at taus-pusong paumanhin. Kayo ang aking mga direktang katuwang sa araw-araw na trabaho. At alam ko kung gaano niyo halagahan ng maayos ang reputasyon ng ating unit. Ang aking naging aksyon ay nagdulot ng hindi karapat-dapat na ang ingay sa ating grupo. Humingi niyo po ng tawad sa kakahihiyang dinala ko sa ating pamilya. At umaasa ako na sa kabila nito ay muli kang mapatunayan na ang aking katapatan bilang iyong kasama. Higit sa lahat po sa ating piseyo po. At buong institusyon ng NAPOLCOM, ang ating pinakamataas at napaghingi ng paumanhin. At ang ating komisyon ay binubuo upang magsilbing tanglaw at disiplin, integridad at profesionalismo. Bilang inyong tauhan, sir, nabigo akong bitbitin ng agtas at dangal na inyong kinataguyod at inaasahan sa amin. Ang ating kilos ay isang malinaw na paglihis sa mga prinsipyo ng ahensya at nagdulot po ng pinsala at kredibilidad ng ating tanggapan. Tinitiyak ko po sa iyo, sir, at sa buong institusyon ng NAPOLCOM
na ang karanasang ito ay magsisilbing pinakamalaking aral upang may tuwid ko ang aking landas bilang isang lingkod bayan po. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang sa mahabang proseso ng pagbawi ko sa aking inaasal. Batid ko na ang mga sagot na dinulot ng aking inasal ay hindi agad may hitab at ang mga salita lamang. Kaya naman ang aking panataw ay patunayan ang aking pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Mula sa araw na to, baon aral, at ang insidenteng ito, ako ay nagsisikap na maging isang maingat, masunurin, at mapakumbabang lingkod bayan. Gaganti ko ang pagkakataong ito upang magbago hindi lamang para sa sarili, kundi para sa institusyon ng aking kinakatawan at sa publikong aking pinaglilingkuran. Again, maraming salamat po sa pagdinig. Uli aking taas pusong paumanhin sa inyong lahat po. As far as the National Police Commission is concerned, we will initiate the following actions. Effective immediately, Mr. Jaime Flores will be relieved from all his current duties. He will be placed in the admin holding unit of the National Police Commission. And now issuing a show of order against Mr. Flores for him to explain within 5 days from the receipt of this order, he should not be dismissed from the service. Moment. Now I am ordering that all members of our IMIS be subjected to a surprise drug examination. Our Deputy Executive Officer is tasked to bring all of our IMIS officials and employees to the nearest drug testing center for immediate drug examination. I'm also ordering the scheduling of psychological examinations for all IMIS personnel. The file issued to Mr. Flores is hereby revoked. Mr. Flores was arrested for violation of Article 282 of the Revised Penal Code. Ito po ang grave threat. That is a criminal case. But here in the National Police Commission, using the show of order, he is now facing an administrative charge. Any questions? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Kung gano'n sa katagal sa Napolcom? How many years in service? Magpaparenta na. 4 years. May mga previous ba sa sir? May mga derogatory records sa Napolcom? I'm not aware of any. However, I'm having everything checked right now, but I'm not aware of any derogatory information against Mr. Flores. Sir, yung move po sir na mag-undergo ng drug test tsaka ng psychological sir sa lahat. Ano sir nagtulak because of his Of course, because of this incident, I fully trust the men and women of the IMIS. I fully trust the men and women of the National Police Commission. Pero hindi natin pwede tikitan itong pangyayaring ito. Very boring. Totoo, nakakahiya. Pero it is what it is. Since this happened, we have to exert extra effort to check if our men in the IMIS are fit for the service. Sir, lastly, sir, sa inyo, sir. Sir, gaano, sir, kumbaga, gaano kasakit sa inyo to? Sorry for the lack of a better word. Kasi di ba sa mga pagko-cover namin sa inyo, laging si IMIS ang tinatask nyo to investigate mga rogue cop. Nung nabalitaan nyo to, sir, anong initial reaction nyo, sir?
Yung totoo, masakit na masakit sa akin to eh. Kasi kaliwat kanan lang yung threats ko. Death threat, in fact. Ang daming gustong magbasahin mo yung social media. Alam mo naman marami control. Pero ang daming mga nakakaintindi, maraming scalawag na gusto kong balikan. I'm not gaining anything from this. I'm not even a politician. I'm not running the 2028 election. I just want to do my job. So masakit sa akin to eh. Naglilinis tayo. We're leading the charge. Not ito for decades. Nanahimik. Nasa pansitan. Yun na nakakabalik ng National Police Commission. Dapat ng tungkulin. Bigla magkakaroon ng ganitong incident. At mismo yung unit pa na nag-iimbestiga at nag-i-inspect ang siyang involved. Kaya napakasakit sa akin ito. I feel the personal hurt. I feel the institutional hurt. Totoo lang. Kaya analysis ko dito eh. Kaya analysis ko dito. Because of what we have been doing, trying to cleanse the rank of the Philippine National Police. Ang dami kong threat. Tapos here comes one of our employees. Know exactly what should that be done. Kung mataas ang standard natin sa PNP, mas mataas dapat ang standard natin sa Napolcom. Hindi dapat nangyari ito. Nakakalungkot. I feel bad. I feel bad for the institution. Pero we are bigger than this. The institution is bigger than this. We will stand up and move forward. Yung mga nangyayari talaga sa ating institusyon. It's not a reflection of what the Napolcom is. We will continue. We will continue with the fight. Thank you, Kong. Sir, para po siguro kay Sir Jaime na mismo manggaling. Sir, nung nangyari po ba yun? Sir, kayo po ba ay under the influence of ano? O bukso lang po ng damdamin? Sir? Kayo na lang po magkwento. So far, siguro po, mayroon na po yung focus po dito. Dito ko na lang po sasagutin po yung mga dapat na nangyari po. Pero, again, lagi pa akong ito po talaga ko, humingi po ako sir, talaga ng patawad po sa nangyari. Pero rest assure po na sasagutin ko, yung tanong niyo po ay may lalagay po dito. Kasi na po. Ako na sasagot ng tanong. Hawak ko yung report ng PNP. Sa facts of the case, paragraph. Upon classifying the situation, the police officer observed that the suspect appeared to be in all levels, mali. Nakainom ka, nagmaneho ka. Aksidente. Thank you, sir. May we now call Mr. Alan Gatis from DDWP. So sa kayo ba, hindi naman apektado yung trabaho ng EMIS dahil dito sa pangyayari na to? Kumusta yung moral ng mga opisyal at saka empleyado ng EMIS sa pangyayari na to, Commissioner? I will be lying kung sabihin namin we're not affected. We just had a flag releasing ceremony. I spoke with our employees. Lungkot kami. Ano meron na 40 years in service itong si Mr. Flores. Ang mga kaibigan. Looking hard at Flores. Technically, yes, friends, everybody. Pero ang lang pag-unawa sa buong tapon ko. We need to do what we need to do. Kung ang standards natin sa police, mas higit pa ang standards natin sa napon ko. Bakit? Kasi tayo yung nagkukumpas sa police, tayo yung police ng police. Trabaho natin na polisin sila. Yung parang sa atin. Hindi po ito eh. Hindi po. Sabi ko pa sa inyo, kaliwat kanan lang, death threat po. At nabilis man lang, gawin natin ang dapat, magservisyo tayo ng tapat.
Pag lumayo mo na nakainom, Question nyo kay Mr. Flores sa pangyayari na to. Ano yung pinaka mabigat na pwedeng kaharapin niya, dismissal from the service ba sa NAPOLCOM yung mangyayari? ang pinamabigat ay dismissal from the service. Yung pagbigay natin ng short of order, yun ang simula. Thank you very much. Thank you. May we call Mr. Nico Pagsi from DZMN. Hi po, Commissioner, good morning. I have two questions lang naman po. First question ko po, since na-mention ni Mr. Flores kanina, regarding dun sa victim na piniling buksan ng puso at pagpapatawad, ibig sabihin po ba inurong na po ng victim yung case po against him? Commissioner, yung last question ko po is, since for the past weeks, we've seen you present ito pong mga kawani po ng NAPOLCOM na nagkaroon ng pagkakamali, and you present them, police of course, and parang pinapresent niyo po sila sa public. Ano po sa tingin niyo yung kahalagahan nito? Probably a warning to your policemen na hindi kayo magdadalawang isip to actually present them to the public kapag sila po talaga ay nakagawa ng pagkakamali. Patas tayo dito. Patas tayo dito. Sabi ko nga, mahal natin ang Philippine National Police. Parang hindi ko police. Ang gusto ko lang, ang hangarin ko, magkaroon ng pa sa Philippine National Police. Yung mga pinapakita naman natin dito, these are the incidents that are happening. Hindi siya pansinin. Kasi parang tinalang tao sa nakita nila, yung mga we also judge our NAPOLCOM employees. Hindi porket NAPOLCOM exempted ka sa explain sa tahanan. Hindi porket NAPOLCOM, hindi ka papasuhan sa NAPOLCOM at mas mataas ang standard sa National Police Commission. Patas po tayo dito. Hindi po tayo nagpapapagli dito. Hindi po dito. Rian Bastasa from Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Sir, may record po ba si Sir Jaime Flores ng iba pang, like before ba may ganun ng mga record siya sa 40 years niya dito, or this is the first time? Noong time actually asking religious release in ang And so sa surprise drug test natin, sa psych evaluation, kung meron po mag-positive doon, ano po yung kahihinatnan ng mga INS personnel na mag-positive doon sa mga test? Thank you. Sir, we also have a follow-up question from Mr. Alan Gato. Sir, 58 years old, tama. 2 years from now, retirable na siya dapat. Ano ba position niya ngayon sa IMIS Commissioner? Police Inspector 3, middle employee. Employee. So, 40 years na nasa IMIS na or within the NAPOLCOM Commissioner? Bakit dapat ang tanongin natin? Saka ba nagsimula? Hindi sila nagsimula? Hindi po, sa financial po ako dati. Sa finance? Yes po. Opo. Kailan ho kayo nalipat ng IMIS? Buhat po nung na-approve yung PNP do, 1991 po. Okay. Wala naman ho kayo na ibang kaso na naging reklamo sa inyo? So far po, wala naman po. Okay. Di ba kayo nahihinayin? 2 taon na lang, magre-retiro na kayo. Nasangkot pa kayo sa ganito? Hindi po makakon kasi pagkakataon kasi po to eh.
Pwede mo ba namin malaman, saan kayo galing doon at bakit parang ah, wala kayo sa wisyo nung mangyari yung aksidente po na yan? Siguro po, yung tanong, sasagutin ko na lang po dito po na coach yung boss po. Kasi tatanungin din po dito. Na proper form na lang po sasagutin po na. Thank you. Are there any further questions from our media partners? Hearing none, may we hear again from Commissioner Kalinisan. Before that, any comment from the chief whip? Okay, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, especially po sa ating Vice Chairman. Yeah. Na ang karamihan ng nangyayari. Dito ay yung pagpapairal ng emosyon sa pamamaraan ng pagpapakita ng violent reaction. Maraming salamat po sa ating Vice Chairman for acknowledging the efforts